Sa videong ito, aalamin natin kung paano at sa mga ano-anong sitwasyon pwedeng gamitin ang engine brake ng sasakyan. Una sa lahat, kung wala ka pang idea o hindi mo pa alam kung ano ang engine brake, ito ay palagi mong nagagawa ng hindi mo namamalayan, mapa-manual automatic man ang inyong sasakyan. Sa mga baguhan pa lang sa pagmamaneho, ang mga kadalasang tanong ay kung ligtas nga ba itong gawin at saan ito madalas na ginagamit. Pero bago natin sagutin ang mga ito, alamin muna natin kung ano nga bang engine brake ng sasakyan. Nangyayari ang engine braking kapag nasa kalagitnaan ng pagtakbo ng sasakyan at inangat mo ang iyong kanang paa mula sa accelerator habang naka-engage pa rin yung gear selector o cambio sa gear ng transmission. Importante na alam dapat ito ng lahat ng drivers, lalo na ng mga baguhan at mga nag-aaral pa lang magmaneho, dahil malaki ang may tutulong ito na mas maging ligtas ang inyong biyahe sa ilang delikadong sitwasyon. Para mas madaling maintindihan, magsimula tayo sa pinaka-basic. Kapag in-start mo ang makina ng sasakyan, agad mong makikita sa tachometer ng instrument cluster kung gaano kabilis ang pag-ikot nito. At kapag halimbawa na nakalagay pa ito sa neutral at tinapakan mo ang accelerator, tataas rin ang RPM o revolution per minute ng makina. At kapag inalis mo naman ang paa mo dito ay kusa na itong babalik sa idle speed o ang sapat na bilis para hindi mamatay ang makina. At kapag susubukan mo ito sa mismong pagmamaneho ng naka-engage pa rin ang cambio sa transmission, matapos mong alisin ang paa sa silinyador ay mapapansin na mas babagal rin ang takbo nito kasabay ng RPM kapag sa pantay na kalsada, kahit hindi mo pa inaapakan ang preno para makapag-menor, at ito yung tinatawag na engine braking. At kapag sinabayan mo pa ito ng pag-apak sa brake pedal ay mas agad na babagal ang takbo ng sasakyan dahil dalawa na ang nagtutulong para magawa ito. Ang makina na mas bumababa na ang RPM dahil hindi na inaapakan ng accelerator at syempre ang mismong paggamit ng preno. Kapag gagawin mo ito sa isang automatic na sasakyan ay mas babagal pa ito hanggang sa kusa ng huminto, pero iba ang mangyayari sa mga manual dahil mamamatay ang makina kapag hindi inapakan ng clutch o inilipat sa neutral kapag masyado nang mabagal ang takbo nito. Kaya para hindi ito mangyari, dapat ay alam mo kung paano tansyahin ang takbo ng sasakyan bago ilipat ang cambio sa mas mabababang gear. Hindi ko na ito kasamang ituturo dito dahil meron na akong ginawang video tungkol dito na pwede mong panoorin pagkatapos nito. Ang dalawa sa maaring makapagbabante sa mga sasakyan ay kapag aapakan ng gas pedal o kaya kapag sa mga hindi pantay na kalsada. At para pabagalin ang takbo o kaya pahintuin naman ang sasakyan, syempre ay kailangan mong apakan ng preno. Ang engine braking ay ang isa sa pinakamabisang paraan para mas madaling bumagal ang takbo ng sasakyan mula sa mabilis na andar nito. Halimbawa kapag mabilis ang iyong patakbo sa highway at meron kang napansin sa unahan na tatawid na hayop o kaya merong biglang sumulpot na sasakyan sa intersection at kailangan mong agad na makapag-menor para hindi mo ito mabangga, mas madali mo itong magagawa kung aapakan mo ang preno kasabay ng engine brake. Ibig sabihin, hindi mo aapakan ng clutch o ilalagay sa neutral ang cambio para makatulong pa rin ang makina na agad itong mas mapabagal. Kaya ang sagot sa tanong kanina ay ligtas itong gamitin lalo na kapag sa mga biglaang sitwasyon, kaya kailangan itong malaman ng lahat ng drivers. At para gawin ito, kapag napansin mo na yung tatawid sa unahan ay agad nang alisin ng kanang paa sa accelerator at ilipat na ito sa brake pedal, pero wag na wag rin aapakan ng clutch o agad na ilipat ang gear sa neutral para kumagat rin muna ang engine brake. Kapag agad mo kasi aapakan ng clutch o ililipat sa neutral ang cambio ay maaaring mas bumilis pa ang andar nito lalo na kung nasa mahigit 100 km/h yung takbo o kaya ay nasa pababang kalsada. At kapag sakaling pudpud na o mahina na ang preno ng inyong sasakyan,
ay maaring matamaan mo yung tatawid o mawalan ka ng kontrol na parehong aantong sa isang aksidente. Kapag halimbawa naman na napansin mo na mas bumagal na at kontrolado mo na yung takbo ng sakyan, ay pwede mo nang ilipat ng mabilis ang cambio mula sa quinta hanggang sa mas mabababang gear para mas bumagal pa ito. Ang engine brake ay isa rin sa mga advantage ng mga nagmamaneho ng manual transmission cars dahil ikaw mismo yung nagko-control at naglilipat-lipat ng mga gears. Uulitin ko lang para mas maliwanag. Sa mga sitwasyon na kinakailangan na agad na bumagal ng inyong sakyan, ang pinaka-importante ay huwag mataranta, agad na apakan ng preno pero huwag munang apakan ng clutch ng kaliwang paa lalo na kung mabilis pa ang takbo, at maging alerto lalo na sa pagkakahawak sa manibela. Ang pag-apak sa clutch pedal habang tumatakbo ang sakyan ay halos walang pinagkaiba sa paglalagay ng cambio sa neutral dahil parehong hindi konektado ang pwersa ng makina sa transmission. Kaya kung gagawin mo ang alinman sa dalawa kapag halimbawa sa mga sitwasyon na kailangan mo agad na pahintuin o pabagalin ang sakyan, ay sadyang napakadelikado dahil tangi ang brakes lang ng sakyan ang pipigil dito. At maliban sa pagmenor, mainam rin itong gawin kapag dadaan sa mga pababang kalsada para hindi mo na kailangang palaging apakan ng preno at panatiling mabagal ang takbo ng sakyan. Sinabi ko kanina na ang isa sa mga nakakapagpaabante o nakakapagpaatras sa mga sakyan ay ang hindi pantay na kalsada. At depende rin sa kung gaano katrik ang kalsada at kung gaano kabigat ang laman ng sakyan, ay maiiba rin ang magiging bilis nito. Karamihan sa mga driver ng manual na sakyan, lalo na sa mga baguhan pa lang kapag dadaan sa mga ganitong kalsada, ay agad na aapakan ng preno at kung hindi man ilalagay sa neutral ang cambio, ay hahayaan lang ito sa gear pero nakaapak naman sa clutch para hindi mamatay ang makina. Bukod sa mas delikado itong gawin, mas mabilis ring iinit at mapupudpud ang preno ng inyong sakyan dahil ito lang ang tanging pumipigil dito. At kapag meron na itong kalumaan ay di malayong bumigay ito at malagay kayo sa alanganin. Di tulad ng mga preno, hindi problema ng makina ang pag-init kahit paggamitin ng matagal dahil meron naman itong coolant na pinapanatili sa tamang temperatura para hindi mag-overheat. At para mas madaling maintindihan, bumalik muna ulit tayo sa pinaka-basic. Ang bawat gear ng transmission ay meron lamang speed limit at kapag naabot na ito sa mga automatic, kusa na itong lilipat sa sunod para mas bumilis pa at para hindi rin mahirapan ang makina. Pero sa mga manual naman, kahit mas diinan mo pa ang pag-apak sa gas pedal lalo na kung nakalagay sa mas mabababang gear ang cambio nito, mas tataas lang ang RPM, mas lalakas at magiging hirap na ang tunog ng makina, pero wala na itong mas ibibilis pa, maliban na lang kung ililipat mo ito sa sunod na mas mataas. Ganon rin ang mangyayari kapag ginawa mo ito sa mga pababang kalsada. Mas ligtas itong gawin dahil kontrolado mo ang takbo ng sakyan kumpara sa kung preno lang ang gagamitin mo. Ang mas mabababang gear ay siya rin merong mas malalakas na engine brake. Pero kagaya pa rin ng sinabi ko kanina, nakadepende pa rin sa tarik ng daan at bigat ng laman ng sakyan ang kung alin naman sa mas mabababang gear ang gagamitin mo. Kung ano ang gagamitin gear sa paakyat, yun pa rin ang pwede mong gamitin kapag sa pababa sa parehong kalsada. Kapag medyo matarik pero hindi naman mabigat ang daloy ng trapiko, pwedeng gamitin ng third gear o kahit pa fourth gear. Kailangan mo lang ilipat sa kung alin na mas tamang gamitin sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung medyo maraming sakyan at mas mabagal rin ang daloy ng trapiko, pwede mong gamitin ng second gear o kaya kapag sobrang tarik talaga ng kalsada, ang first gear na ang kailangan mong gamitin. At para mas maipaliwanag pa ang kahalaga ng engine brake sa pababang kalsada, narito ang isa pang halimbawa. Mapapansin sa tachometer sa kaliwa na patuloy ko pa rin inaapakan ng gas pedal habang nakalagay pa rin ang cambio sa quinta dahil nakaturo pa ito sa 2000 RPM. Pero bago pa man dumating sa pababang bahagi ng overpass o flyover, inalis ko na ang kanang paa ko sa silinyador pero hindi ko na inaapakan ng clutch o inalis sa 5th gear ang cambio nito. Kapansin-pansin na dahan-dahan nang bumababa ang RPM ng makina
At ang takbo naman ng mismong sakyan sa speedometer ay halos kaunti lang ang paggalaw dahil sa engine brake. Kung sakaling inapakan ko ang clutch o kaya inilipat ko sa neutral ang cambio, mas bibilis pa ang takbo ng sakyan dahil wala nang pumipigil sa transmission. Kaya bukod sa kasalukuyang tulin nito ay mas bibilis pa ito dahil sa gravity na humihila at sa bigat ng sakyan. Sa mga automatic naman, pwede mong gamitin sa pababang kalsada ang mas mabababang gear sa drive katulad ng low 1 o low 2, depende pa rin sa sitwasyon. Meron na akong ginawang serye ng mga tutorial videos tungkol dito kaya pwede nyo rin sunod na panoorin kung gusto nyong malaman, pati na yung paggamit ng manual mode. Hanapin lang ang mga link ng nabanggit na videos sa description sa ibaba. Ilan lamang ito sa mahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa kung saan at kung paano ginagamit ang engine brake ng mga sasakyan. Kung meron kang bagong natutunan sa videong ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. Kapag meron naman kayong mga request na topic na gusto nyo rin paggawa ng ganitong video, mag-comment lang sa ibaba. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel at i-like na rin ang ating Facebook page dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa mga sakyan at mas ligtas na pagmamaneho na siguradong makakatulong sa'yo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.